your life. Parang habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng Panginoon, you are becoming more appreciative of your life. Yung bang parang lahat ng makita mo gusto mong magpasalamat. Pagka nakasakay ka sa sasakyan mo, gusto mong magpasalamat. Since like nowadays you are becoming more thankful and more appreciative of what God is doing and giving in your life. Especially kapag nauunawaan mo, meron kang revelation of His goodness, meron kang revelation of His grace, you become more appreciative. I do not know about you, but I am becoming more appreciative. Actually, meron nga akong testimony na minsan sa sobrang bigat ng problema at pagsubok na dumadaan sa buhay natin, minsan nasasabi ko, Lord, kunin mo na kaya ako? Parang there was a time na sinabi ko kay Ate Ann, parang gusto ko nang mamatay, gusto ko nang umuwi sa Panginoon. Hallelujah, sa bigat ng mga pagsubok, kasi akala nyo kayo lang ang may pagsubok, ano? Kami man din may mga pagsubok din. At hindi kami exempted katulad ninyo, pero sana masaya kayo katulad ko at matatag katulad ng bawat isa. But there was a time, parang ngayong linggo lang na ito, nasabi ko kay Ate Ann, sabi ko parang gusto ko nang mamatay. Parang gusto ko nang umuwi sa Panginoon. Sabi ni Ate Ann sa akin, parang masyado ka naman makasarili. Kasi pag namatay ka, ikaw lang ang nakinabang eh. Nakinabang ka dahil wala ka ng problema, wala ka ng pagsubok. Paano naman kami? Paano kaming iniwanan mo? Ng mga pagsubok at mga utang at mga problema na paano kami? Totoo ang sabi, di ba, to live is to Christ and to die is gain. So magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na wala ka na. Graduate ka na sa mga problema. Paano kami? Parang unfair. Nahahangarin mong maging malaya ka na sa mga pagsubok at mga problema, pagkatapos iiwanan mo kami? Iiwanan mo kami sa mga pagsubok na pinagdaraanan namin. Nang sabihin po yan sa akin ni Ate Ann, gumilid po yung aking luha. At naalala ko lang na totoo pala na pag ikaw ay mamamatay, sarili mo lang pakinabang. Pero paano yung iba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ako lang ang tatanungin, gusto ko nang umuwi sa Panginoon, pero mas magiging kapaki-pakinabang ang buhay ko para sa iba kung ako'y nabubuhay pa. Amen po, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya alam nyo, mga misis natin, mga second Holy Spirit yan eh. Yan ang second Holy Spirit natin. Kaya take time to listen to your wife. Amen, sometimes. Because your wives and your wife sometimes are instrumental to the message of the Holy Spirit. Kaya salamat, na-appreciate ko po ngayon, lalo ko pong na-appreciate si Ate Ann, lalo ko pong na-appreciate ang family, at lalo ko po kayong na-appreciate. Sana na-appreciate nyo din ako. Amen. Praise God. Parang, yan ang buhay. Kaya habang sa mga susunod na mga araw, parang lalong magiging mas matatag at mas masaya. Amen. So, salamat sa Panginoon. If you have your Bible with you, buksan po natin sa Psalms chapter 33, verse 5. This message may sound to be so simple, but I strongly believe na yung simplicity nito magiging blessing para sa ating lahat. Psalms chapter 33, verse 5. Habang hinahanap po ninyo, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na yung pong pagpunta po namin sa Mansalay ay naging very successful. At salamat sa Panginoon na napakamatagumpay po ng ating anniversary sa Victoria sa Oriental Mindoro. At nakapag-minister din po tayo sa mga taga Mansalay sa Oriental Mindoro.
At may mga nalutas na mga problema at pagsubok, hallelujah, at naging successful yung ating ministry. Yung Team Bacolod sa pangunguna po ni Pastor Alex Olimpo ay naging very successful po. At in fact, sa susunod na taon ay magsisimula na pong itayo yung building ng The Life Giver Church doon po sa Negros. Kaya magkakaroon na po tayo ng isa pang outreach sa dako po ng Negros sa Bacolod, sa Morsia specifically. At sa susunod na taon, kami po ng mga pastor ay magsasama-sama at magko-contribute sa maliit na paraan para po unti-unti nang magpundasyon at magtayo na ng mga hollow blocks. At dinidonate po ni Pastor Alex Olimpo yung kanyang property. Hindi na muna niya kumbaga gagalawin yung property ng kanyang mga kapatid, yung kanyang property po muna ang kanya pong gagamitin, na ang sukat po ay 1,010 square meter. Kasing laki po nito. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na napagkausunduan na po last Friday na isang grupo pupunta sa Bacolod para po magsimula na po ng pagtatayo ng church po natin. So sa ganitong simpleng paraan, ay lumalaganap ang ebanghelyo ng grasya ng Panginoon. Praise God. So we move on to the topic, and with the remaining time that the Lord allotted to me to share with you, ay sana mapagpala po tayo. Sabi po, He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness of the Lord. He loves righteousness. Referring to our God, our God loves righteousness. And He loves justice. Because the earth is full of the goodness of the Lord. Hallelujah. Yung huling bahagi, ang sabi po, ang mundong ginagalawan natin ay sagana sa kabutihan ng ating Diyos. The earth is full of the goodness of the Lord. This may sound opposite to what we can see and we observe surrounding each and every one of us. Parang ang talata na yan ay parang taliwas sa nakikita natin sa kapaligiran. Samantalang sinasabi ng talatang ito, ng ating sanlibutang ginagalawan ay punong-puno at sagana sa kabutihan ng Diyos. Kapag naman ikaw ay tumingin sa iyong kapaligiran, pawang kabaliktaran ng nakikita natin. Corruptions everywhere. Hallelujah. Magmula sa pamahalaan, punta sa religious group, hanggang sa mga community, corruptions everywhere. Evil things everywhere. Wickedness everywhere. Kahit saan kaluminga, kahit saan kalumingon, ang makikita mo, pawang kasamaan. Pag nanood ka sa TV, nanood ka sa internet, sa yung Facebook, sa online, makikita mo samot-saring mga pangit na mga balita. Apo, mga pangyayaring hindi mo nakita't na ranasan in the past. Sinong naniniwala na ang Libya hindi na halos makabangon? Kitang-kita natin yung mga sasakyang tinatangay ng malakas na agos ng tubig. Ilang libo na ang namamatay. Last week, counting sa 5,000 na ang namamatay. Dahil lang sa pagragasan ng tubig na hindi ulang sino mang makakontrol. Sino mag-aakala, hallelujah, na ang mga bansa na hindi nakakaranas ng kagutuman ay nagugutom na ngayon? Sa ating bansa. Apo? Dahil sa oil-producing nation, sinasakal ang mga bansa, sa isang linggo, tataas na naman ang 1.20 hanggang 2 piso ang diesel. At tataas ng mahigit sa piso ang gasolina at 1.20 ang kerosene. Mabuti na lang ang LPG ay hindi pa masyadong, pero mataas na rin. Kaya kung titignan mo itong talatang ito, parang hindi umaayon at tumuugma sa mga nakikita natin sa kapaligiran.
Pero maniwala kayo mga kapatid, kung hindi man sumasang-ayon ang kapaligiran sa talatang ito, mas maniwala kayo sa mga talat at pangakong ito sapagkat ang Diyos ay totoong mabuti. Regardless of what is happening and circumstances happening around us, the truth remains to be the truth that God is still a good God. Hallelujah! At pinupuno niya ang ating kapaligiran, ang ating mundo ng mabubuting bagay. Hindi sasabihin ng Panginoon ng talatang ito kung hindi ito available, kung hindi ito obvious, kung hindi ito magaganap, at kung hindi ito nangyayari. Believe me, the earth is full of the goodness of the Lord. Amen? Sabihin mo nga, the earth is full of the goodness of the Lord. Siguro kaya lang hindi natin napapansin na ang kapaligiran natin ay pinupuno ng kabutihan ng Panginoon. Ang salaming ginagamit natin ay salamin ng sanlibutan. Pero kapag ang ating salamin ay papalitan natin ng salamin ng paniniwala at pananampalataya sa kanyang mga pangako at salita, makikita mo ang iyong paningin ay mapupunta at mapopokus na sa kabila ng pangit na mga pangyayari, ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen! Hallelujah! Once you change your set of lenses, and you focus on the goodness of the Lord, you will realize that the earth is full of the goodness of God. Kasi alam niyo po na nasasakal lang tayo ng mga problema. Di ba sabi po sa Mark chapter 4:19, ang alalahanin ng sanlibutan ito ang sumasakal sa mga pangako at mga salita ng ating Panginoon. Because we are so focused on the cares of the world, it chokes the reality that God is a good God. Can I hear a good amen? Tignan nga natin, ang sabi po, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desire for other things choke the word, and it becomes unfruitful. So siguro ang problema ay hindi dahil, hallelujah, hindi totoo yung pangakong ang sanlibutan ay pinupuno ng kanyang kabutihan. Siguro ang problema lang, ang ating kaisipan, ang ating paningin, ang ating kalooban, ang ating pagkatao ay masyado nang abala sa mga bagay ng mundong ito. Walang problema dun sa pangako. Walang problema dun sa salita. The earth is full of the goodness of the Lord. It's true. And we cannot change the reality. Siguro kaya lang hindi natin makita na ang mundong ginagalawan natin ay mabuti kasi masyado na tayong nasasakal ng mga pressures, mga negatives, mga evil things, at mga wickedness na nakapaligid sa atin. And I pray today na sa kabila ng ano pa mang negatibong nagaganap, siguro palitan natin ang ating salamin. Siguro palitan natin ang set ng ating paningin. At sa halip na tayong mag-concentrate at mag-focus sa mga negatives, siguro pagkatapos ng gawaing ito o ngayon pa lamang, mas paniwalaan natin marami pang mabuting bagay na inihahanda ang Panginoon para sa atin. Amen. Salamat sa 5 nag-amen. Amen. Amen. Hallelujah. Baguhin kaya natin ang ating focus. Sa halip na, mga politician na ito, puro corrupt. Sabihin kaya natin may pag-asa itong mga corrupt na mga. Sa halip na isipin nating pangit, sabihin natin maganda. Sa halip na isipin nating mahirap, siguro isipin nating may pag-asa. Pero sa halip na sabihin natin gusto ko nang mamatay, gusto ko pang humaba ang aking buhay. Because siguro sa halip na magmukmuk tayo, isipin natin, hallelujah, may mabubuting bagay na inihahanda ang Panginoon para sa atin. Sabi nga ni Ate Sitas, pag tinignan mo yung asawa mo, huwag mong tignang buwisit. Siguro tignan mo siyang, hallelujah, pogi. Kung tignan mo yung mga anak mo, huwag mong tignang batugan. Sabihin mo, hallelujah, masipag. Amen. So, ibig sabihin, babaguhin natin yung lente ng ating paningin, yung perspective at perception ng buhay, at sa halip na puro pangit ang ating nakikita, sana naman ay makita natin ang kabutihan ng ating Panginoon.
Amen. Tignan mo nga yung katabi kung gaano kaganda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa palagay ko lang, kung lalakaran natin ang mensahe ngayong umaga, itong linggong ito magiging iba kaysa sa mga linggong nagdaan sa buhay ninyo. Baka mamaya pa lang magbago na yung inyong perception at perspective ng buhay. Baka mamaya pa lang, ngayon pa nga lang, may ginagawa ng Holy Spirit. Parang ang tingin mo sa asawa mo, parang ang ganda-ganda na ngayon. Hallelujah. Ang tingin mo sa asawa mong lalaki, parang hallelujah. Parang kamukha ni praise God, hallelujah. Ni Bentot, amen. Amen. So purihin ang Panginoon. Hindi kaya may diferensya yung salamin natin? Hindi kaya may diferensya yung paningin natin? Kaya hindi natin makita na ang sanlibutan ay punong-pulo pala ng kabutihan ng ating Panginoon. Amen. The earth is full of the goodness of the Lord. Regardless of the situations, kahit na sinabi pa ng salita ng Panginoon that in the last days perilous times shall come, we still believe that the earth is full of the goodness of the Lord. Alam po ninyo, from the very beginning of time, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, kasama ka sa kanyang nilikha, nakita niya ang kanyang nilikha ay pawang mabuti. Walang pangit sa Diyos. Lahat ng sa Diyos ay mabuti. If there is no God, there is no good. There is no God, there is no good. Because everything in God is good. Hallelujah. Lahat ng ang sa Diyos galing ay mabuti. Kaya kung walang Diyos, walang mabuti. Kaya maniwala kayo na habang kayo'y may Diyos, may Panginoong Jesus na nananahan sa inyong puso, may bagay na mabuti. Because there will be no good without God. Because good things only come from God. Kaya sa Genesis 1:31, nang lalangin niya ang lahat ng bagay, hallelujah. Alam po ninyo, habang piniprepare ko ito pong mensaheng ito, umiiyak po ako eh. Sabi ko nga, I feel so embarrassed na parang nagiging emotional ka nowadays. But you can feel the goodness of God. Salamat sa personal revelation that God, my God is a good God. Salamat sa personal revelation that I have a good God. And sabi po dun sa Genesis 1:31, pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng bagay, ang sabi niya, lahat ng ito, it was very good. Look at this passage. Then God saw everything that He had made. And indeed, it was good. No, it was good. Sabi mo, hindi po it was good lang. It was very good. Pagkatapos niyang likhain ang lahat ng bagay, kasama ka. Ay sinabi niyang, hallelujah, it was very good. Kaya ikaw ay very good sa harap ng Panginoon. Ang katabi mo ay very good sa harap ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are very good. Everything that He had created, after all these things, sabi niya, indeed, it was very good. Ni-review niya yung kanyang lahat ng creation. At sabi niya, oh, awesome, hallelujah, wonderful, perfect, very good. Kaya even from the very foundations and beginning of time, wala nang inisip ang Diyos kung hindi pawang mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah! Huwag mong tignan ang iyong sitwasyon, sa kabila ng lahat ng ito, mabuti pa rin ang Diyos. Hallelujah! Kaya salamat sa Panginoon na ipinapaalala sa atin ito na may source ng mabuti eh. Merong author ng kabutihan. Merong source ng kabutihan. At siya'y walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
Kabisadong-kabisado natin yung James 1:17. Every good gift, every perfect gift comes from the Father, coming down from the Father of lights, in which there is no variableness, not even a shadow of turning. Every good gift, every perfect gift is from above. So ang nanggagaling lang sa Diyos ay mabuti. Ang galing lang sa Diyos ay pawang ganap na mga pagpapala. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Bali-baliktarin mo man ang Diyos, ang lalabas pa rin sa iyong Diyos ay Diyos na mabuti. Hallelujah! So merong source ng kabutihan. Merong author ng kabutihan. Lahat ng tinatanggap mong mabuti galing sa Panginoon. Yung paggising mo sa umaga, yung panibagong araw at panibagong hininga, ay mabuting pagpapala na magmumula sa mabuting Diyos. Grasya, lahat ng pagpapalang meron ka ay galing sa kamay ng Diyos na mabuti. Yung asawa mo kahit ganyan, galing sa Diyos. Yung mga anak mo kahit sakit ng ulo, galing sa Diyos. Yung mga pagpapalang tinatamasa mo, yung graduation ng anak mo, hallelujah, bilang isang civil engineer, ay pagpapala at kabutihan ng Panginoon. Everything that we enjoy, considered good, it all comes from the Almighty God. It all comes from God. Because my God is a good God. Kahapon may nagtanong sa aming men's network, may nagtanong, hindi ba ang Diyos ay mabuti lang sa mabubuti? Pero ang Diyos ay hindi mabuti sa hindi mabubuti. Pag salbahe ka, salbahe ang Diyos. Pag masama ka, masama din ang Diyos sa'yo. Kaya lahat ng nagaganap sa masama mong buhay dahil masama ka. May nagtanong kahapon. Ang saya po ng aming men's network fellowship kahapon Hallelujah. Pero maniwala kayo, sa mabutit masama, ang Diyos ay mabuti. Basahin nga natin yung Matthew 5:44-45. Tapos susunod po yung Luke chapter 6 verse 35. Amen. Hallelujah. Sabi po dun sa 44, amen, Matthew 5:44. But I say to you, look at this, strong reminder. But I say to you, love your enemies. Hallelujah. Can you love your enemies? Not me, not me. Hallelujah. Can you love your enemies? But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use and persecute you. Alam niyo, ito ang expectations ng ating Ama sa kanyang mga anak. Kaya nga, may mensahe si Kuya Ali, sabi ni, imposible ang buhay sa Panginoong Yesus. Imposible ang buhay Kristiyano. Sapagkat sa buhay ng Kristiyano, inuutusan ka at ine-expect ka na yung kaaway mo, mamahalin mo. Yung umuusig sa iyo, ipagdarasal at pagpapalain mo. Hindi ba imposible? Sino makagagawa niyan? Imposible po yan. Pero inaasahan yan sa mga anak ng Diyos. Verse 45. Hallelujah. Sabi po, that you may be what? That you may be what? Sons of your Father in heaven. So if you are a son of the Father in heaven, you will begin to pray for those who hate you. You will begin to love those, hallelujah, considered enemies. And bless those who spitefully use you. That you may be sons of your Father in heaven.
For he makes his sun to rise on the evil, and he makes the sun to rise up on the good, sends rain on the just and even on the unjust. Look at the good God. Ang Diyos na mabuti, nagpapadala ng ulan sa mababait lang? O ang ulan ay para sa lahat? Kung ang ulan ay ipinadadala ng Diyos sapagkat siya'y mabuting Diyos para sa lahat ng tao, hindi kaya ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao? Kung sa lahat ay pinasisikat niya ang haring araw, masama o mabuti, pinapasikat niya ang haring araw sa lahat, hindi kaya ang Diyos ay mabuti sa ating lahat? Hindi lang sa mababait, hindi lang sa mabubuti. Kaya kahit undeserving yung kapitbahay mo na naknukan ng suplada, pinagpapala, minsan nga naiinggit ka, bakit sila pinagpapala? Napakasasamang tao nito ay magpautang. Pero sila pinagpapala. Tapos kaming nagpapakabait, hindi kami pinagpapala. Hallelujah. Isipin mo na lang, ang Diyos ay mabait at mabuti sa lahat, undeserving man o deserving man. Because, pasensya ka na, nagkataon ang Diyos mo ay mabuti sa lahat ng tao. Amen. God is good to all. Amen? He sends rain to the just and to the unjust. Hallelujah. He makes the sun to rise on the evil and even on good people. Luke 6:35. Parang ano po ito, posibleng mensahe. Pero ito po ang inaasahan sa atin eh. Meron pa kayang makagagawa nito sa ating panahon? Meron. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw yun. Amen. Hallelujah. Sabi nung katabi, ikaw na lang. Amen. Luke 6:35. Sabi po sa Luke 6:35, Amen. Kaya lang na-choke po talaga eh. Because of the cares of the world, hallelujah, na nasasakal ang kabutihan ng Panginoon. Sabi, Luke 6:35, but love your enemies, and do good, and lend. Sabi, ang mga matutuwid nagpapautang. Amen? Hallelujah. Ang mga righteous nagpapautang. Sino naniniwalang may mga righteous din na umuutang? Amen. Love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return. And your reward will be great, for you will be sons of the Most High, who is kind to the unfaithful and kind to the evil. Hallelujah. Ang Diyos na mabait at ang Diyos na mabuti ay mabutit mabait kahit sa hindi marunong magpasalamat, kahit sa hindi, hallelujah, hindi mabuti. Kaya pala yung kapitbahay kong ka ng, kaya pala pinagpapala kasi yung Diyos ko na mabuti ay mabuti rin sa kanila. Kaya tayong lahat ay may Diyos na mabuti. Amen. Parang hindi na ako naniniwala dyan kasi, pero alam po ninyo, may mga bagay sa mundo na nagpapatotoo sa katotohanan ang Diyos ay mabuti. Kung hindi tayo naniniwalang the earth is full of the goodness of the Lord leaves a testimony and a witness that He is really good. May mga bagay sa paligid mo na magpapatotoo, ang Diyos talaga mabuti. May mga bagay sa karanasan mo na magpapaalalang ang Diyos mo ay mabuti. Hindi niya hahayaang walang maging patotoo, walang magsilbing paalala sa katotohanan ang Diyos mo ay mabuti. Kwento ko lang po. Isang araw, nag-preach si Apostol Pablo sa Listra. Pagkatapos nilang usigin sa mga barangay na pinuntahan nila, nangaral sila sa Listra. At habang nangangaral si Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 14, habang nangangaral si Apostol Pablo,
mataimtim na may nakikinig na isang lumpo at nalaman niyang ang lalaking ito ay lumpo sa sinapupunan pa lamang ng nanay niya. Hindi nakaranas na tumayo, hindi rin nakaranas na lumakad, sapagkat sa sinapupunan at sa kapanganakan ay lumpo na ang lalaking ito. Pero habang siya'y nakikinig at nagpipreach ng gospel si Apostle Paul, hindi naman siya nagpipreach ng healing eh. Ang pinipreach ni Apostle Paul ay gospel, at ang gospel ay forgiveness of sins. So nang marinig niyang ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad at tinubos na ng dugo ni Jesus, ang lalaking ito'y nagkaroon ng pananampalatayang siya'y gagaling. Kaya ang sabi po sa Acts chapter 14, siguro tignan natin, Acts chapter 14 verse 15, yung verse, mga naunang talata, ang sabi po ni Apostle Paul, nakita ko ang lalaking ito ay may pananampalatayang siya'y gagaling. Sabi niya, tumayo ka at ikaw ay pinagaling. So, tumayo yung lalaki na hindi kahit kailan nakaranas tumayo at siya'y pinaghimalaan ng kagalingan. Na ito'y nasaksihan ng maraming mga tao na for the first time nakita nila at kilala nila ang lumpong ito sa pagkabata sa sinapupunan. Pagkatapos, naghimala na siya'y nakalakad. Aba, yung ginawa ng mga tao sa paligid, sinamba nila si Pablo at si Barnabas. Lumuhod sila at sinabi nilang dumating na ang Diyos, sabi nila. The gods have come down to us in the likeness of men, sabi po nila. Bumaba na ang Diyos sa anyo ng tao. Sabi ni Pablo at ni Barnabas, actually pinunit nila yung kanilang damit after that. Pagkatapos sinabi nila, tao rin kaming katulad ninyo. Huwag nyo kaming sambahin. Yung susunod na talata, sabi, huwag nyo kaming sambahin, tao rin kaming katulad ninyo. Si Barnabas daw ay si Zeus, si Pablo daw si Hermes. Bakit si Pablo si Hermes? Kasi si Hermes po ay ang spokesperson ni Zeus. Si Zeus ay ang Diyos. Tapos ang spokesperson ni Zeus ay si Hermes. Kaya yung Hermes, dyan po galing yung hermeneutics. Hermes, dyan galing yung hermeneutics, yung paraan ng pagpapahayag ng salita. Tapos sabi po, nilagyan nila ng garland, pagkatapos nag-ahalay sila ng sakripisyo. Pagkatapos susunod na talata, sabi ni Pablo at ni Barnabas, huwag nyo kaming sambahin, katulad nyo din kami. They tore their clothes, ran among the multitude, crying out, men, why are you doing these things? We also are men with the same nature as you. And we preach to you that you should turn from your useless things to the living God, who made the heaven and the earth, the sea and all the things that are in them. Yung susunod na talata, sabi po, who in bygone generations allowed all nations to walk in their own ways. Tapos yung 17, ang sabi sa 17, nevertheless, God did not leave Himself without witness. Hindi hahayaan ng Diyos na hindi natin makita ang mga magpapatotoo sa Kanyang kabutihan. Sa bawat pangyayari sa buhay natin, laging may mga magpapatotoo ang Diyos ay mabuti. Masama man ang nagaganap, may mabuti pa rin sa likod nito. Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa iyo na hindi mo makita ang Diyos ay mabuti. He will always leave a witness in that He did good. Kayo ba, di ba nararanasan natin yan? Akala mo lang pangit. Pagkatapos pag inunawa mo, pinag-aralan mo yung pangit na pangyayari, sa likod pala nito, ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. I would have lost life. I would have lost life. May isang panahon sa mga taong nagdaan na nang magpunta po ko sa Cagayan to minister sa Iligan City.
Sa Cagayan pa lang, pagbaba ko sa eroplano, hilong-talilong na po ako. Pinipilit kong lumakad pa kanan, papakaliwa ang aking. Hinihila na ako pa kanan, pumupunta pa rin ako sa kaliwa. Hanggang hindi ko na meet yung aking speaking schedule, nakahiga po ako at sabi nila, ano nangyayari kay Pastor? Suka po ako ng suka. Pero nang mahimasmasan po ako, nag-preach din ako. Pag-uwi, nakauwi na po ako dito. Pag-uwi, hindi pa rin nagbabago yung. Hanggang ako po'y nagmamaneho, napapansin ni Ate Ann, ako po'y laging pakaliwa. Kahit kakanan, kakaliwa kami. Napansin ni Ate Ann, sabi niya, delikado yan. At praise God, matigas kasi ulo ko na ayoko magpa-hospital eh. Pero alam po niyo, sa mga pangit na karanasan, napilitan akong magpa-hospital. Pagdating sa hospital, nasa emergency, tapos doon sa emergency, nakita nila na hindi na nababasa yung aking blood sugar. Lampas na sa 700, 600. At pagkatapos nagko-conference na pala yung mga doktor, pero masaya pa rin ako. Sabi ng doktor sa akin, tumingin ngayon ay director na ng Medical City, si Dr. Eugene Ramos. Alam mo pastor, nagpakilala, alam mo pastor, mabuti ang Panginoon sa iyo. Nadala ka sa ospital. Dahil kung nagtagal-tagal pa, ikaw kung hindi comatose, ikaw ay na-stroke na. Pero mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Kung hindi ako patuloy ako magmatigas, baka wala na pong Pastor Willie ngayon. Pastor Dante meron, yes. Pero wala na pong Pastor Willie. So in that negative, dark situation in my life, I have seen the goodness of God. Tapos nilagay ako sa isang kwarto, sabi ni Dr. Ramos, Pastor, lilipat na kita. Sabi niya, bakit niyo pa po ko ililipat? Okay na po ko dito. Sabi niya, Pastor, 40,000 a day dito, nasa ICU ka. Sabi ko, ngayon, saan po tayo lilipat? 40,000 a day, that was many, many years ago. Sabi ko, Doc, saan po tayo lilipat? Alam niyo po ninyo, nakita ko sa madilim na yugto ng aking buhay, na ipakita pa rin ng Diyos na siya'y mabuti. Kaya, maniwala kayo sa talatang ito. Maniwala kayo sa talatang ito. Sinasabi po na sa lahat ng pangyayari sa buhay mo, mag-iiwan ng Diyos ng patotoo at palatandaan sa iyo na siya ay mabuti pa rin. Amen. He will leave a witness. He did not leave himself without witness. In that he did good, gave us rain from heaven, put full seasons, filling our hearts with food and with gladness. Sabi mga sa iyong katabi, mabait at mabuti ang Diyos. So sa bawat pangyayari ng buhay natin, mag-iiwan siya ng tanda para ipaalala sa iyo na siya ay Diyos na mabuti. Every good and perfect gift comes from God. The earth is full of the goodness of the Lord. Ay isang araw, nangangaral ang Panginoong Jesus, sabi ng isang mayamang ruler, Good teacher, what shall I do to be saved? Sabi ng Panginoon, bakit mo ko tinawag na mabuti? Isa lang ang Diyos ang mabuti, siya ay ang Diyos. Kaya naniniwala na ba kayo na ang Diyos ay mabuti sa lahat? Kahit sa kapitbahay niyong nuknukan, mabuti ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagpapala sa lahat, sa hindi marunong magpasalamat. Hallelujah. Merong sowing and reaping on earth. Pero ang Diyos, kahit balik-baliktarin mo, mabait pa rin siya sa'yo eh. Mali lang kasi yung representation ng maraming mga tagapagturo. At ang representation ng maraming tagapagturo, kung gusto mong pagpalain ka, magpakabait ka.
Kung gusto mong maging mabuti ang Diyos sa iyo, magpakabuti ka. Kung gusto mong ikaw ay kalugdan ng Panginoon, maging kalugod-lugod ka sa Kanya. Pag ikaw ay masama, huwag kang umasang pagpapalain ka. Pag ikaw ay masama, huwag kang umasang ang Diyos ay mabuti. Mali. Ang Diyos ay mabuti, masama ka man o hindi. Ang Diyos ay mabuti, hallelujah, deserving ka man o hindi. Bakit ang Diyos ay mabuti kahit kanino? Sapagkat yan ang kalikasan ng Diyos. Bali-baliktarin mo man siya, ang lalabas pa rin, ang Diyos ko ay mabuting Diyos. At lahat ng kanyang binabalak sa iyo, pawang kabutihan. Wala siyang paplanuhin at papanakulain sa buhay mo maliban sa mabuti. Hallelujah! He knows the thoughts that He has for you, not to harm you, but to bless you. It is the delight of our Father to bless you with the blessings and goods of the kingdom. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen and amen. Parang hallelujah. Nagiging pagpapala ba ito sa inyo o alam na namin yan? Kasi sa akin, na-appreciate ko itong mensaheng ito eh. I do not know about you. Does it make sense still? Praise God, I strongly believe, pagpapala po itong mensaheng ito. Basta lang siguro namnamay natin, ang Diyos natin ay talagang Diyos na mabuti. At salamat sa The Life Giver Church, nire-reveal natin ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Kasi ang tinuturo ng marami, ang Diyos ay magagalitin, ang Diyos ay mapagparusa, ang Diyos laging nagko-condemn, ang Diyos laging may nakalaang pamalo kapag ikaw ay magkakamali. Kaya kapag sabi nga ni Tatay Carlos kahapon, meron nga akong dinalo meron nga akong nakausap. Yung pamilya niya may mga sakit, sabi daw, eto, pinarurusahan kami ng Diyos. Napakalupit ng Diyos. Ang Diyos laging galit, ang hirap pakisamahan. Ang Diyos laging mapaghatol, Hindi po yan totoo. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Hallelujah. At kung siya'y mabuting Diyos, kahit anong mangyari, mabuti talaga siya. Amen. Parang kahit ilagay mo sa washing machine, ang lalabas, mabuti. Lagay mo sa microwave, ang lalabas, mabuti. Lagay mo sa grinder, ang lalabas pa rin, mabuti. Yan ang Diyos natin. Ay isang araw, praise God, gusto ng Diyos magpakilala kay Moses. So, gusto rin naman ni Moses na makilala ang Diyos na nagsugo sa kanya sa bansang Ehipto para palayain ang mga Israelita. Alam natin na maraming yugto na ang Diyos ay nag-appear kay Moses. At ang first appearance ay yung sa isang puno na nagliliyab pero hindi nako-consume. Dito yung unang pagkakataon na nagpahayag ang Diyos kay Moses. Tapos sinabi ng Diyos kay Moses, Moses, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lugar na iyong kinalalagyan ay banal na dako. Moses, ikaw ay aking gagamitin para sa pagpapalaya sa aking napiling bayan. Si Moses ay, hallelujah, maraming katanungan. At isa sa katanungan niya, anong pangalan na sasabihin ko kung sakaling ako'y tanungin, sino ang Diyos na nagsugo sa iyo? At ang unang pagpapakilala ng Diyos kay Moses ay, sabihin mo ako, si ako nga. Hindi ako si nakaraan, hindi ako sa kinabukasan, ako ay si ako nga. I am that I am. I am not the I was, I am not the I will, I am the great I am. So alam ko ang pinagdaanan mo sapagkat ako ay Diyos ng nakaraan. Alam ko ang pangkasalukuyang pinagdaraanan mo sapagkat ako ay Diyos ng kasalukuyan. At kung anong magaganap sa kinabukasan, alam ko rin sapagkat ako ang Diyos ng hinaharap. I am the great I am. Hallelujah. So, pag isang araw, sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, hindi ko na kayo sasamahan sapagkat napakatitigas ng ulo ng aking bayan. Pagkatapos si Moses ay nakiusap sa Panginoon, sabi ni Moses sa Panginoon, para lalo pa niya't lubusang makilala ang katangian ng kanyang Diyos. Sa Exodus chapter 33,
Sinabi po sa verse 18, and Moses said, please show me your glory. Please show me your glory. Pakita mo sa akin, pakilala mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Alam niyo, hindi nagpamalas ang Panginoon ng kababalaghan, hindi siya nagpamalas ng mga himala, hindi siya nagpakita ng mga tanda para maniwala kang, ito na ang Diyos ko. Hindi po. Ito ang sabi niya, verse 19. Then he said, ang sabi ng Diyos, I will make all my goodness known before you. Show me your glory. Sagot ng Panginoon, I will show you I'm good. Glory, goodness. Kaya kung nais mong, kapag ikaw ay nakakarinig ng salitang, show me your glory, ang katumbas ng ipakita mo sa amin kung sino ka, ipamamalas ng Diyos na siya ay mabuti sa iyo. Alam mo ba na ang glory ng Panginoon ay goodness ng Panginoon? Kaya kapag ikaw ay laging may patotoo ng kabutihan ng Diyos, lagi kang may patotoo ng kaluwalhatian ng Diyos. The more you are concentrating on the goodness of God, the more you are focusing the glory of God. Because the glory of God is equated to the goodness of God. Amen and amen. I will make all my goodness before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. I will proclaim my name, and my name is good. So gusto ng Diyos makilala mo siya, na siya ay Diyos na mabuti. He wants to be known as a good God. He wants to be known by you as a good God. Sabihin mo nga uli, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Negatibo man, pangit man ang mga pangyayari, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Exodus chapter 34, isang araw ng basagin ni Moses, sirain niya yung 2 tabletas ng kautusan, inutusan uli si Moses, sabi niya, gumawa ka uli ng 2 tableta. Pagkatapos kung ano yung naisulat, sinulat ko dun sa unang tableta, isusulat ko uli sa pangalawang tabletang gagawin mo. Kaya ginawa ni Moses, kumuha siya ng 2 tipak ng batong sapira. Ang pinaglagyan po ng kautusan ay sapphire stone. Sapphire stone. Bakit po sapphire stone? Kasi ang bundok ng Sinai ay ang pinanggagalingan ng mineral ng sapira. Amen. Kung kayo po'y nadadalaw dyan sa Teresa, nakikita nyo po yung bundok na tinatapyas, yung Teresa Marble. Ganun po ang itsura ng Sinai, diyan kinukuha yung bato ng sapira. Kaya yung sapphire stone, yan po yung ginamit na batos na pinagsulatan ng 10 utos. Tapos ang sabi ng Panginoon kay Moses, hallelujah, verse 4, so he cut 2 tablets of stone like the first ones. Then Moses rose early in the morning and went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and he took his hand the 2 tablets of stone. Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. So God wants to be known. Gusto ng Diyos magpakilala sa iyo. Gusto ng Diyos magpakilala sa The Life Giver Church. At ang gusto niyang makilala natin siya ay siya'y Diyos na mabuti. Amen. Hallelujah. Sabi po, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abounding in goodness and truth. Ito ang pangalan ng Diyos. Ito ang kalikasan at katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mayaman sa grasya. Ang Diyos matiisin. At ang Diyos ay umaapaw at sumasagana sa lahat ng kabutihan at katotohanan.
So He wants to be known as a good God. He wants to be known as a gracious, merciful God. He wants to be known as a long-suffering God. Kaya sana, kung may naririnig kayong, pinarusahan na naman ako ng Diyos. Ang Diyos, ang hirap pakisamahan. Ang hirap bigyan ng kaluguran. Laging galit. Laging humahatol. Dami-daming hinihingi sa aming dapat naming gawin. Bakit ganun? Kasi yan ang ginagawa sa church. Yan ang itinuturo ng maraming pastor. Kung gusto mong pagpalain ka, ganito ka dapat, ganito gawin mo. Kaya mga tao, ganito ba Diyos namin? Ayoko na. Samantalang ang Diyos ay nagpapakilalang siya'y mabuti at mabait sa atin. Kung nadadapa ka, mabuti pa rin siya. Kung nagkakamali ka, mabuti pa rin siya. Amen? Meron nga lang, hallelujah, harvest and reaping and harvest dito sa lupa. Pero sa larangan ng iyong relasyon sa Diyos, ano ka man, sino ka man, magkamali ka man, hindi mo mapag-iiba ang iyong Ama ay Diyos na mabuti. No matter what. Kaya kung may mga masasamang nangyayari sa atin, huwag mong ibibintang sa Ama. May mga pangit na pangyayari, huwag mong ibibintang sa Panginoon. Hallelujah. Kung may mabuting bagay na nangyari sa iyo, yun, hallelujah. Pasalamatan mo ang Panginoon. Every healing is a good healing. Every blessing is a good blessing. Bagamat hindi lahat ng success ay good success. But believe me, every healing is a good healing. Lahat lang ng mabuti galing sa Panginoon. So I hope and pray ngayong umaga, we will take away the reality that your God is really a good God. And He wants to be known. He wants to be known as being a good God. Hallelujah. So anong pakinabang natin? Sabi po sa Psalms 23. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. Hallelujah. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Sino sa inyo minsang napapanganib ang buhay? Sino sa inyo may panahon na may mga disgrasya kayong nararanasan pero kayo'y pinag-iingatan? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Hallelujah. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Sinong naniniwala na kaya ka pinagpapala para yung overflow ng pagpapala mo mapunta sa iba? He will allow you to be blessed with more so you can be a blessing to somebody. The anointing of the Lord will cause overflow. And when it overflows, hindi na sa'yo yan. Yan ay para sa iba na. Amen. Hallelujah. Praise God. Now you drink, and out of your belly shall flow rivers. You drink from Jesus, and out of your belly will flow rivers para sa iba. You drink para sa iyo, hallelujah, but out of your belly will overflow para sa iba. Yung anointing sa iyo, pero yung overflow ng anointing para sa iba. Kaya hindi ka pinagpapala para sa sarili mo lamang, ikaw ay pinagpapala dahil meron kang kapwa. Meron kang iba. Amen. Hallelujah. Tapos ang sabi po dun sa verse 6, and we will focus on this, sabi po, surely what? Surely, hallelujah, hindi surely asawa ni Pastor Dante yon. Surely, goodness and mercy shall follow me. Alam niyo ba yung shall, yung pong salitang shall, ay isang indikasyon na ito'y siguradong darating. Kapag nakakita kayo ng shall, ang ibig sabihin ng shall, kahit anong paghadlang ang gawin mo, si Batman ang pumigil, hallelujah, siguradong ito'y darating. Yan ang sinabi ni MacArthur, I shall return. Hindi sinabi ni MacArthur, I will return. Ang sabi niya, I shall
return. So kahit anong hadlang ang gawin kay MacArthur, hallelujah, bumalik si MacArthur para i-liberate ang bansang Pilipinas. Because yung salitang shall, it will happen. Surely. So anong tinitiyak ng talatang ito? Tinitiyak ng talatang ito, hallelujah, sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na ang lahat ng mabuti at lahat ng kagandahang loob at kahabagan laging susunod sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Amen. Sinusundan ba kayo ng goodness? O nauuna yung goodness, kayo sumusunod? Hinahabol niyo yung goodness. Goodness! Naiiwan na ako. Ang pangako ng Panginoon, yung goodness ang hahabol at susunod sa iyo. Kahit saan ka magpunta, maniwala ka, ang kasunod mo, laging ang Diyos ay mabuti. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, hallelujah, medyo malayo-layo na si goodness, pero maniwala ka, susunod sa iyo si goodness. Amen. Parang ang layo na eh. Hindi bali, kahit malayo, basta tinitiyak niya, lalapit din siya sa iyo. At sa dakong huli, maranasan mo, ang Diyos ay Diyos na mabuti. Amen. Glory be to God. Psalms 27 verse 13. I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Sino sa inyo may panahon parang ako, gusto ko nang umayaw, gusto ko nang sumuko. I would have lost heart. I would have quitted. I would have surrendered. Hallelujah. Maraming beses, nakangiti ka, pero sa dami ng pagsubok, parang, Lord, I want to quit. I would have lost heart. Pero pag susundan natin yung susunod na talata, but I believe I will see the goodness of God in the land of the living. So may pagkakataong parang gusto mo nang umayaw sa tindi ng mga problema. Pero kung naniniwala ka, hallelujah, na ang Diyos ay mabuti, habang nabubuhay at humihinga ka pa, hindi papayagan ng Diyos na hindi mo makita ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. You may have lost strength, you may have lost hope, you may have lost heart, but you still believe that God is a good God. Hallelujah. Tinignan ko po sa New Living Translation, ang sabi, I am confident that I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living. Ako'y naniniwala, kahit anong pagsubok at problema ang dumating sa buhay ko, naniniwala ako na hindi niya ko papayagang, hindi ko makita, ang Diyos ay mabuti habang ako'y nabubuhay pa. Hallelujah. Tingnan nga natin sa Tagalog, para mas malinaw. I am about done. Malapit na pong matapos. Tapos magpe-pray na po tayo. Ano po ang sabi? Sabihin, pakibasa nga po natin. Naniniwala ako. Sino po naniniwala? Amen. Parang yung boses nyo kasi parang nag-aalinlangan kayo eh. So kung kayo naniniwala ako na ako'y mabubuhay pa sa land of the living. Hallelujah. Ano, pakibasa po natin lahat, tayong lahat. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ng Yahweh aking masasaksihan. Sino pong nabubuhay pa? So habang nabubuhay ka, ipakikita ng Diyos na siya ay mabuti. Amen! Hallelujah! Naniniwala ako bago ako mamatay, bago kayo mamatay. Hallelujah! Ipakikita ng Diyos sa akin at sa ating lahat na siya ay Diyos na mabuti. Palakpakan nga po natin ang Diyos na mabuti.
Amen. So the foundation of our faith must begin in this revelation that God is a good God. Let your foundation of faith. Maniwala kayo na ang pinakamahalagang tungtungan ng ating pananampalataya at pananalig ay ang naniniwala kang ang Diyos ay mabuti. Madaling maniwala na ikaw ay gagaling kapag naniniwala kang ang Diyos ay mabuti. Can you say amen? Hindi ba madaling paniwalaan ikaw ay gagaling kung alam mo na ang Diyos na nagpapagaling ay mabuti? Hindi ba madaling maniwalang ikaw ay susuplayan ng lahat ng pangangailangan according to His riches and glory kung alam mong ang Diyos ay mabuti? Hindi ba madaling maniwala sa Diyos kapag naniniwala kang ang Diyos mo ay mabuting Diyos? It will be easier to believe that you can be healed if you believe that God is good. He is a good God that He will heal you. It is easier to believe that God will supply all your needs if you believe that God is a good God. Pag kayong maniwala sa mga preacher na nagsasabing ang Diyos ang galit, laging nagpaparusa, pangit ang mga laging pinaruros, hindi po. Ang Diyos ay mabuti. Sa umagang ito, bago tayo magtapos, hallelujah, maniwala po kayo na kung merong magpapakilala at magiging reflection ng kabutihan ng Diyos, ay walang iba kung hindi ang iyong katabi. Amen? Naniniwala ba kayo na kayo ay ang magiging reflector ng Diyos? Ibig sabihin, you will be the reflection of God. Because living inside of every son and every child of God, hallelujah, are the fruits or the fruit of the Holy Spirit. Carrier tayo eh. Sabihin mo nga sa iyong katabi, carrier ka. Hindi ng virus. Hindi ng COVID. Carrier ka ng bunga ng Espiritu Santo. Galatians 5:22. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, faithfulness, gentleness, hallelujah, self-control. Kaya, hallelujah, nirigaluhan ka ng Diyos ng self-control. Kaya wag mong sabihin, hallelujah, pag kami mga tukso, nagising ka na lang, katabi mo na siya. Maniwala kayo, binigyan kayo ng Diyos ng self-control. Para meron kayong pagpipigil sa sarili. Bunga ng Espiritu po yan. Kaya ikaw wag mong sabihin, hindi, ganito na ako eh. Talagang malakas ang boses ko. Talagang lagi akong galit. Tanggapin na lang nilang ganito ko. Klase ng self-control. Pwede mong i-control lang yung salita. Pwede mong i-control lang yung sarili. Kung ikaw ay nagagalit, hallelujah. Sampalin mo na lang. Self-control, self-control. You have been blessed and you are a carrier of the fruit of the Holy Spirit. And one of the fruit of the Holy Spirit is goodness. Kaya kung merong carrier ng goodness ngayon, ay ang bawat isa sa atin. Ang kasama mo, ang katabi mo, carrier ng kabutihan at kabaitan ng Diyos. Kaya kung gusto mong ang Diyos makita ng mabuti ng iba, ikaw ang magpapakilala at magre-reflect sa sarili mo na ang Diyos ay mabuti. Kaya lang, unfortunately, hindi tayo carrier ng goodness. Kung sino pa yung mga born again, yung pa yung magagalitin. O sino pa yung mga born again, yung pa yung tuso sa pakikipagnegosyo. O sino pa yung mga born again, ay ayoko nang makikipag-deal sa mga born again. Hindi mababait yan. Hindi mga salbahi yan. Paano nilang makikita ng Diyos natin ay mabuti kung ang tagapagdala ng kabutihan ng Diyos ay hindi nagre-reflect ng kabutihan niya? Paano ka makahihikayat ng mga tao'y lumapit at dumulog sa Panginoon kung ang mga tao'y nakakakita ng taliwas sa pamumuhay mo?
Hindi ba tayo ang tagapagdala ng kabutihan ng Diyos? Hindi ba tayo ang tagapagdala ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos? Hindi ba tayo ang may dala ng larawan ni Kristo? Tapos hahanapin natin sa iba, wag lang sa'yo. Hinahanap mo ang kapintasan ng iba, hinahanap mong sa iba, ini-expect mo ang ibang born again, dapat ganito, ganito, dapat mabait, dapat mapagmahal, dapat mapagpatawad. Eh ikaw, hinahanap mo sa iba, ang dapat ay nakikita sa'yo. Hallelujah. Parang hihimatayin na ako. This is the truth. Medyo malalim, medyo masakit. Pero sino pa? Kaya ngayon marami. Sa Amerika, 40 milyon na ang tumalikod sa pananampalataya. Hindi na nag-church. Nung mag-COVID, nag-online. Pag online, di na nag-church. Nung nag-online, di na nag-church, lubusan lang nawala sa church. Nakikita mo na ngayon sa rally, sa riot, nakikita mo na mga dating mainit sa pananampalataya. Bakit po? Umuunti na ang refleksyon ng Diyos Ama. Kumukunti na ang nagpapakilala at nagpapahayag na ang Diyos nila ay mabuti. Paano maniniwalang ang Diyos mo mabuti? Lapastangan ka? Paano maniniwalang ang Diyos mo mabuti, hindi ka mang marunong magpatawad? Hallelujah. Mas malala ka pa nung hindi ka nabuborn again. Hindi kayo yan, hindi kayo yan. Wala dito yan, amen. Sinasabi ko lang kasi nanonood yung mga nasa online eh. Amen? But this is the reality. Hindi ba panahon na malapit na siyang bumalik? Nasaan na ang pinananahanan ng Diyos? Nasa na ang may dala ng pag-ibig? Nasa na ang may dala ng kahinahunan? Nasa na ang may dala ng kabutihan at kabaitan ng Diyos? Nasa na? Tayo ang carrier. Tayo ang reflection. Tapos tayo nagkakagatan. Tayo nag-aaway. Tayo nasa na? Kung ang sanlibutan ganito, huwag kang sumama. Kung kumukonti na lang, matira ka sa kukonti. Amen? Kukonti na lang ang mabait. Ikaw na lang, tayo na lang. Sama ko na sarili, tayo na lang. Amen? Huwag tayong mapabilang sa mga tumatalikod. Hindi mapabilang tayo sa nagpapatuloy at nagpapakilalang dala-dala ko ang pag-ibig niya. Carrier ako ng kapayapaan niya. Carrier ako ng kahinahunan. Carrier ako ng kabutihan. At bilang carrier, hindi ako mag-expect ng mabuti sa iba. Ako ang magiging tagapagdala ng kabutihan sa aking kapwa. Can I hear a good amen? Hallelujah. Be a channel. Do not expect so much from the world. Hallelujah. Be a carrier of the goodness of God. Kukunti na lang eh. Kukunti na lang. Hindi mo na nga halos makilala ang mga tunay at ang huwad na mga born again. Konti na lang. May isang kasaysayan nga, may isang monster na nagpunta sa isang community. Tapos yung monster kinakain yung mga tao sa community. Eh nagkaroon siya ng kaibigang born again. Sabi nung kaibigan niyang born again, friend, may papakiusap ko sana ako sa iyo bilang magkaibigan tayo. Pwede ba wag mong kakainin yung mga kasama namin sa church? Kainin mo na yung mga tao sa community, sa barangay, pero wag mo nang kakainin yung kasama ko sa church, yung mga nag-church. Sabi ng monster, paano ko malalaman kung kasama mo sa church? Sabi niya, pag kinain mo, may alat. Pag kinain mo, may alat. O di kaya, pag nakita mo, nagliliwanag. Amen. Pagkalipas ng araw, sabi, pambihira ka, friend. Halos maubos na yung church namin. Sabi niya, bakit? Kinakain mo rin pasensya ka na. Sabi mo, may alat. Wala na ring alat yung mga kasama nyo sa church.
Kaya nakain ko na rin. Wala na ring reflection. Amen. Nakakalungkot. Maraming mga born again ngayon, mairaos lang ang araw ng linggo. Pero ang maipamuhay, ang mga aral ay hindi na nangyayari. May anyo ng pagka-Diyos, pero hindi nakikita sa pamumuhay ang larawan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen. So, purihin ang Panginoon. Basta alam ko po at isa lang ang aking iiwan, basta may Diyos, may mabuti. If there is God, there is good. Without God, there is no good. Tignan po niyo yung Acts 10:38 and we will close with this. Acts 10:38, tapos, amen, last gist na rin pala, no? So, promise, last na talata na lang po ito. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing what? Jesus is anointed to do good. He was anointed with the Holy Spirit and power, who went about everywhere doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. If there is God, there is good. Bakit nakagagawa ng si Jesus ng mabuti kahit saan siya magpunta? Because God was with him. Palibhasa, ang Diyos na mabuti, hindi iniiwanan si Jesus kahit saan siya magpunta, nakagagawa siya ng mabuti. Because God was with him. There is God, there is good. No God, no good. If God is with you, sino naniniwalang God is with us? And if God is with us, there is something good. At kapag may good, may healing. Kapag may good, may deliverance. Kapag may good, may mabuting nangyayari. He went about doing good, healing after, deliverance sa oppression after, because God, the good God, was with them. Kaya mga kapatid, hallelujah, pwede bang isa na lang talata? Tapos isa na lang pong talata. Bakit tayo binibigyan ng revelation na Diyos ay mabuti? Romans chapter 2 verse 4, and promise, ito na po yung huling talata. Ang purpose ng kung bakit gusto niyang makilala mo siyang mabuti, para magbago ang isip mo sa Kanya. Para magbago ang isipan mong hindi siya magagalitin, hindi siya mapaghatol, hindi siya mahirap pakisamahan. Pag nakilala mo siyang Diyos ay mabuti, kaya niya ipinapakilala ang kanyang sarili na mabuti para lumapit ka sa Kanya. Para magbago ang pagkakilala mo sa Kanya. At kung ano yung pagkakakilala mo sa Kanya, i-share mo sa iba. Hallelujah. Sabi po, do you despise the riches of His goodness? Huwag niyong hamakin ang kabutihan ng Diyos. Huwag niyong lapastanganin ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang pagtitiis, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Alam ba ninyo na ang naglalapit sa atin sa Diyos ay ang kabutihan ng Diyos? Sa kabila ng nagkakamali ka, mabait pa rin siya sa iyo. Sa kabila ng paulit-ulit kang nadadapa, mabuti pa rin siya sa iyo. At dahil ang ipinadadama niya sa iyo ay kabutihan, sa kabila ng itong nagdadala sa iyong lumapit at makilala mo pa siya ng lubusan. Amen? Kaso ang tinuturo ng marami, lapit ka sa Diyos, magbalik loob ka, salbahe ka eh. Magbalik ka sa Diyos, kaya ka nagkakaganyan, magbalik ka sa Kanya. Kaya ka pinarurusahan eh, kaya ka naghihirap, kaya nagkakawindang-windang ang buhay mo. Kasi nagagalit ang Diyos, ayusin mo buhay mo, magbalik loob ka sa Kanya. Walang babalik.
Pero kapag sinabi mong sa kabila ng pagkukulang mo, mabait pa rin ang Panginoon sa iyo. Mabuti pa rin ang Panginoon sa iyo. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Kapag nakilala niyang ang Diyos na pinakikilala natin ay mabuti, ang taong ito lalapit at magbabago ng kanyang kalooban at kaisipan, papalapit sa Panginoon. It is the goodness of God that leads you to repentance. Parang sa mga anak lang natin. Pagka sa mga anak mo, lagi kang galit. Sa mga anak mo, lagi mong pinapagalit, lagi mong hinahatulan, wala nang ginawang mabuti. Sa palagay mo, yung anak mo, lalapit ang kalooban sa'yo? Sa anak nyo na lang, subukan nyo. Sa mga anak ninyo na, tamad-tamad mo, wala, araw-araw na ginawa ng Diyos, pinapagalitan mo, minamaliit mo, hamak mo, parang wala nang pag-asang magbago. Lagi ka na lang nagagalit. Paano lalapit ang kalooban sa'yo? Pero palitan mo kaya, subukan mong hallelujah, habang nakahigat, walang ginagawa, pagtimpla mo ng kumukulong kape. Pagkatapos ay habang nakanganga, ibuhos mo yung kumukulong kape. Tingnan mo kung hindi lumapit yan sa Panginoon. At tumingin ng saklolo. Hindi po. Biro lang. May pagka pinagpakitaan ng natin ng mabuti, isang panahon, ang anak mo mahihiya sa kanyang balat. At sasabihin niya, magbabalik loob na ako sa aking ama, sapagkat sa kabila ng lahat ng aking ginawang masama, mabait at mabuti pa rin ang aking ama. At ang kanyang kabutihan at kabaitan ang maglalapit sa akin, sa aking Diyos Ama. Did you get that?